Okay, last Sunday, tinalakay po natin ang introductory lesson, chapter 18 of paragraph 1, patungkol sa katiyakan ng kaligtasan. And the Bible really tells us that those who believe in the Lord Jesus Christ have the assurance of salvation. At marami pong nag-o-object nito kasi kung ligtas na daw tayo, pwede na tayong pumatay, pwede na tayong magkasala. But that is not the saving grace of God. That is a very low view of the saving grace of God. We keep on telling this. The saving grace of God doesn't produce a wicked lifestyle. The saving grace of God gives a new heart. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tunay na niligtas ng Diyos, merong evidence, merong ebidensya, merong bunga. At ang bunga ay ang banal na pamumuhay. So, sa umagang ito ay talakayin po natin ang second paragraph ng ating Confession of Faith, chapter 18, patungkol sa basis of assurance. Ano ang batayan ng ating katiyakan sa kaligtasan? Ang sabi po dito sa paragraph number 2, please flash sa screen po natin. Ang sinasabi dito, ang katiyakang ito ay hindi pala palagay lamang at pag-aakalang batay sa maling pag-asa. Bubuksan po natin ang mga scriptural references nito. Hindi po ito palapalagay lamang at hindi ito pag-aakalang batay sa maling pag-asa. Subalit, ito ay isang walang kamaliang katiyakan ng pananampalataya salig sa dugo at katuwiran ni Kristo na nahahayag sa Ebanghelyo. So that's the first basis of assurance of salvation. And we will be discussing a considerable amount in that first basis. Pangalawa, nasasalig din ito sa panloob na katunayan ng mga pagbabagong isinagawa ng banal na Espiritu ayon sa mga pangako ng Diyos. That's the second basis, inward evidence of the working of the Holy Spirit. At pangatlong pundasyon ng assurance of salvation, sabi dito, gayon din, ito ay nasasalig sa patutuo ng Espiritu ng pagkukupkup na nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Nagbubunga ang ganitong patutuo ng pag-iingat ng puso sa pagiging mapagpakumbaba at banal. Katulad ng sinabi ko po, the working of God's grace doesn't produce a wicked lifestyle. The grace of God, the saving grace of God produces humility and carefulness upang mamuhay ng may kabanalan. So, meron pong tatlong batayan ng assurance of salvation. Ayon pa sa inarticulate ng second paragraph ng chapter 18 of our Confession of Faith. First and foremost, is the objective basis. Pag sinabing objective basis, it doesn't matter whether we feel it or not. It's objective. It's God's exclusive act. And we only have to respond in faith. Una is the blood and righteousness of Christ revealed in the gospel. Ang dugo at ang katuwiran ng ating Panginoon as revealed in the gospel. Remember mga kapatid, mga kaibigan, dalawa po ang requirement ng Diyos upang tayo ay maligtas. Una, perfect obedience to the commandments of God. The bad news is that wala pong kahit isa sa atin nakakatupad nito. We cannot offer unto God the perfect obedience that He demands. Hindi po natin kaya yon. Bagsak po tayong lahat. Ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. That's found in Isaiah chapter 64 verse 6. At pinag-aralan po natin ito sa Hebrew language. Ang maruming basahan na tinutukoy dyan ay hindi po basahan sa ating mga kusina, kundi menstrual napkin or telang pangregla. Ganun po ang value ng ating katuwiran sa harapan ng Panginoon. Nababaitan tayo sa ating sarili? Well, ang ating kabaitan, mga kapatid, mga kaibigan, ay bagsak sa harapan ng Panginoon. So the first requirement of perfect righteousness, we obviously fail. We cannot do it. At pangalawang requirement ng Diyos para sa ating kaligtasan is
kabayaran, ganap na kabayaran sa kasalanan sa pamamagitan ng alay ng dugo. Now, another bad news is that we are not able to do it. Ang ating dugo po ay marumi, tadtarin man ang ating katawan, i-chop-chop man ito at piga-pigain ang ating dugo, ang ating dugo ay makasalanan. But Jesus Christ shed His blood at the cross of Calvary. Si Kristo ang nagpadanak ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo sapagkat, according to Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. So, the first foundation of our assurance of salvation, it is an objective foundation. The blood and righteousness of Jesus Christ revealed in the gospel. Ang dugo at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo na ipinahayag sa Ebanghelyo. It is through Christ alone that the believer is reconciled to God. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, ang mananampalataya ay napapanag-uli sa ating Panginoon. So when we speak of reconciliation, it means na ang mga wala pa kay Kristo, kaaway ng Diyos. Hindi po kaibigan ng Diyos, kaaway ng Diyos. But God is reconciling the world to Him through Jesus Christ our Lord. Please turn to 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi po dito sa verse 18. Ang sabi dito, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo niya sa kaniyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. So the believer is reconciled to God through Jesus Christ at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kaniyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. You see? Kung tayo ay nanampalataya kay Kristo, ang lahat ng ating kasalanan ay hindi po ibinibilang laban sa atin. Bakit? Kanino ba napunta ang ating kasalanan? Napunta kay Kristo, pinasan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Siya po ang nagbayad doon sa cross ng Kalbaryo. Jesus paid it all. Bakit natin sinabing Jesus paid it all? He paid it to the fullest price. Dahil bago pa po namatay si Kristo, ang sabi po niya, it is finished. Natapos na. Ano po ang natapos? Natapos na po ang transaction of redemption. Ang transaction ng pagtubos. Kaya, ang sino mang nananampalataya kay Kristo ay reconciled to God. Ang sabi po dito, kaya't kami, at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nagkakasala ng nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So meron pong exchange items dito. May trading. Ang ating kasalanan ay napunta kay Kristo. Siya ang tumanggap sa lahat ng puot at galit ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Upang ano? Upang ang katuwiran ni Kristo ay ibibilang na ating katuwiran. So meron pong exchange gift or exchange item. It is through Christ alone that the believer is reconciled to God. Si Kristo po ay namuhay ng perpektong buhay, obedient sa lahat ng utos ng ating Panginoon. Wala pong araw na kailanman hindi si Kristo nahulog sa kasalanan. Hindi katulad natin na walang araw tayo na hindi nagkakasala. Si Kristo palagi niyang ginawa kung ano ang nakakalugod sa ating Panginoon sa harapan ng Diyos. Ang kanyang perfect righteousness has been freely and fully transferred to the account of every believer. Take note of 2 Corinthians 5:21 once again. There is transference, transferred, inilipat sa mga mananampalataya, ituturing
na atin ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So meaning to say, ang ating kasalanan na ilipat kay Kristo upang ang katuwiran ni Kristo ay mailipat sa atin. So ginawang kasalanan si Kristo, literally, yun ang sinabi dito, upang tayo ay maging katuwiran kay Kristo. So, the transgression of every believer ay nailipat ng lubos sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ang nagbayad doon sa cross ng Kalbaryo. Siya ang nagpadanak ng kanyang sariling dugo. Siya ang naging sacrifice. Siya ang naging alay. Siya ang substitute or representative. He took the place of His people. He died for His people. According to John chapter 10, I lay down my life for my sheep. He bore the punishment that we deserved. Tayo po ang karapat-dapat tumanggap sa lahat ng puot at galit ng Diyos, pero si Kristo ang tumanggap nito on our behalf. Kaya meron po tayong hymn, Jesus, thy blood and righteousness. Because we are saved on the basis of the perfect righteousness and perfect sacrifice of Jesus Christ by His blood as revealed in the gospel. It is the basis of the justification of all believers. If it is the basis of the justification of all believers, it is also the basis of the assurance of salvation of all believers. Sapagkat ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 13, I write these things unto you. Ang sabi po dito, please turn there. 1 John chapter 5 verse 13. Malinaw po ang pangako dito. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. No one book in the New Testament emphasizes the assurance of salvation more than the epistle to the Hebrews. Say for example, Hebrews chapter 10 verse 14. Mariin po na binigkas dito ang ating katiyakan ng kaligtasan. Mga Hebreyo, okay, Hebrews chapter 10 verse 14. At ang sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay, take note ha, isang pag-aalay. The Lord's Supper, hindi po yan siya ongoing sacrifice. That is only a commemoration of the once and for all time sacrifice. Wala na pong pag-aalay pa maliban sa pag-aalay na ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. So that it is really preposterous for anybody to think na mag-alay sila sa kanilang sarili upang sila ay maligtas rather. Merong isang alay lamang po, and that is the sacrifice of the Lord Jesus Christ once and for all times. Ang sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kaniyang pinasakdal para sa lahat ng panahon. So including 2020, April 2020, and onwards, para sa lahat ng panahon. So retroactive din ito. The people of the old covenant were saved on the basis of the blood of the coming Messiah. They put their trust and confidence in the coming Messiah as typified in the bloody and smoky rituals and sacrifices of the Old Testament. Okay. Ay kaniyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Sanctification is really progressive and ongoing as an evidence of the assurance of salvation. At yun ang ating pangalawang punto. Pero bago pa yan, ang sabi din dito sa Hebrews chapter 10, verse 22 to 23, isang mabigat na batayan din sa assurance of salvation. Hebrews chapter 10, verse 22 to 23. Ang sabi dito, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan
Mga kapatid, lubos na katiyakan. So, ganap na assurance, lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pananampalataya ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan. So you see, the Bible tells us, do not doubt your assurance of salvation in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ did it all. He paid it all. Huwag po nating maliitin ang accomplishment ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. May mga brand po na wala tayong tiwala. And it is a popular knowledge and I know that the Chinese know about it. May mga brand po na made in China na wala po tayong tiwala. Good for 1 week, good for 1 month yung iba. Wala tayong tiwala. Yung mga branded talaga na tunay, meron tayong tiwala. So you see, we put our confidence sa material na bagay sa mga pinagkakatiwalaan natin. Pagdating sa spiritual na bagay, you can put your trust in Jesus Christ. Do not belittle the accomplishment of Jesus Christ. He came to save, and He succeeded in His mission to seek and to save the lost. So the God who cannot lie, ang Diyos na hindi nagsisinungaling, nangako po siya. Oath-bound pledge ang ginawa ng ating Panginoon. At ang pangako po niya sa bagong tipan, nangako siya by oath, sa pamamagitan o kumbaga blood-administered oath. He assured us in Hebrews chapter 10 verse 17. Isa sa pangako niya sa bagong tipan, Hebrews 10:17. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. On what basis? On what basis na hindi na alalahanin pa ang ating kasalanan? Well, umatras tayo sa verse 14. The basis is the once and for all time sacrifice of the Lord Jesus Christ. There could be no more sacrifice. Wala na po. The sole basis of our assurance of salvation, that all of our sins and wicked deeds will be remembered no more by God, is the sacrifice of the Lord Jesus Christ once and for all times. Si Kristo po mismo, God in the flesh, Diyos na naging laman, hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos, infinitely greater than sinless angels, and the final and perfect high priest. Yung mga pari sa Old Testament, kaya sila ay na-abrogate, nawala na, sapagkat dumating na ang tunay na pari, which the Bible says, pari magpakailanman in the order of Melchizedek. Yung priesthood sa Old Testament in the order of Aaron and Levi, nawala na. Wala na po. But Jesus Christ is the sinless and final priest in the order of Melchizedek. He is a priest forever. The one that offered the perfect once and for all sacrifice has become a surety of a better covenant. Surety, ibig sabihin, kasiguraduhan sa isang bago at mas mabuting tipan. Hebrews chapter 7 verse 22. Please turn there. Jesus Christ is a priest forever in the new and better covenant, but His priesthood is not based on the priesthood of Aaron and Levi. His priesthood is based on the priesthood of Melchizedek, and it is said to be forever. Hebrews chapter 7 verse 22, sa gayon, si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. So that's the first foundation of our assurance of salvation. Ano po ang batayan ng katiyakan ng ating kaligtasan? Una is the objective basis. Objective dahil wala po tayong contribution kahit katiting. Maraming mga taong nag-iisip na ang kanilang pag-iyak-iyak, ang kanilang pagiging active sa church, ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, yun, paghihikayat ng mga kaluluwa, yun ang kanilang
basis of assurance of salvation. No, 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 no. Isa lang yan sa mga outward manifestations. But the only and objective basis, the sole basis of the believer's assurance of salvation and justification is the blood and righteousness taken together. The blood and righteousness of the Lord Jesus Christ as revealed in the gospel. Now, pangalawang foundation is, this is now the subjective part. Ang objective po, wala po tayong contribution noon, pero niloob ng Panginoon na maramdaman din po natin. Matunghayan natin ang evidence ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ito na po yung tinatawag na subjective. Katulad ng isang ginto na narinig lang natin na pinadaan siya sa makina, pinadaan siya sa furnace upang kumintab ng kumintab. So, that is the objective. Wala po tayong kinalaman doon. Hindi po tayo ang nagpakintab sa ginto. Ang makina po or ang furnace, what is furnace in Tagalog? Ang pugon, ang nagpakintab noon, pinadaan siya sa apoy. That's the objective part of it. Pero ay nai-enjoy din po natin ang subjective. Ang ating mga mata ay nag-i-enjoy din sa resulta dahil ang result po ay meron talaga tayong nakikita na makintab na ginto. Ang ating kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng ating gawa. Pero ang lahat ng mga iniligtas ng Panginoon ay naging bagong nilalang. Meron pong evidence, meron pong pagbabagong nakikita sapagkat ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos ay hindi lamang kaligtasan mula sa impyerno, kundi kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Matthew chapter 1 verse 21. Meron pong evidence na nakikita. Matthew chapter 1 verse 21. What kind of salvation is the Lord Jesus Christ giving to His people? Matthew chapter 1 verse 21. Bakit nga ba siya pinangalanang Jesus? Upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa impyerno lamang? Mula sa impyerno lamang? Yun ang pinapaliwanag ng maraming mga evangelist. Pinipresent si Jesus Christ as Savior from hell only. No. First and foremost, si Kristo ang tagapagligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. And of course, ang kanyang pinawalang sala ay ligtas din mula sa impyerno. But the essence of Christ's saving grace is salvation from sin. Matthew 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. And if we are saved from sin, from bondage to sin, kung niligtas tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, at ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, nililigtas din tayo mula sa pag-ibig sa kasalanan. Dahil ang lahat ng mga nakay Kristo ay bagong nilalang. Binibigyan niya ng bagong puso, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So pag sinabing bago, mga kapatid, mga kaibigan, ay meron talagang evidence. This is the work of the Holy Spirit in the believer's heart. Hindi lang pinawalang sala sa lahat ng mga kasalanan, hindi lang yan ang gawa ng kaligtasan na binigay ng Diyos, kundi binigyan pa ng bagong puso. Saan po ito natin matutunghayan? Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. This is the promise of the new covenant. Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27. Ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So that's the objective part of it.
Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. So that's the objective part of it. Ano po ang subjective? Ano po ang evidence? Itong karugtong at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. This is now the subjective part of it. Ito yung ebidensya na ating nakikita. Ang objective po, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng bagong puso. That's objective. Tinanggal ng Diyos ang ating batong puso at pinalitan niya ng pusong laman. That's objective. That's the promise. At ang sinabi dito, ilalagay daw niya ang espiritu sa ating kaloob-looban. That's objective. Now, anong ebidensya? Anong manifestation? Ang subjective na nakikita natin sa ating sarili at sa kapwa mananampalataya ay meron tayong paglakad ng naaayon sa tuntunin ng Diyos at maingat na ang ating puso na sundin ang batas ng ating Panginoon. So nakita po natin, while we are preaching about the objective basis of our assurance of salvation, it is also equally important, my dear brethren, na pansinin natin ang subjective truth, yung nakikita natin, yung evidence. Because holiness, love to the brethren, ay hindi po yan scripted. Dapat merong consistency. Ang buhay ng isang mananampalataya ay consistent ang kanyang pattern of obedience. Hindi po yan scripted. Ang scripted po, mga kapatid, mga kaibigan, ay New Year's resolution. Scripted po yan. Hindi po nagtatagal kasi peke. Ilang linggo lang, babalik din sa dati. Pero ang tunay na gawa ng Panginoon sa kaligtasan na nagdudulot ng bagong puso, meron pong consistent na pag-iingat sa ating buhay na sumunod sa batas at kalooban ng Diyos. Kailangang maunawaan natin ang objective. Pero wag nating isantabi ang subjective, mga kapatid, mga kaibigan. Meron pong evidence. Meron talagang evidence. When a person has been vitally joined to the blood and righteousness of Christ, the inward transforming operations of the Holy Spirit will always be present. Tayo din mismo nararamdaman natin. Dati, tayo ay magalitin. Punong-puno ng pagkamuhi ang ating puso. Punong-puno ng malisya. Punong-puno ng covetousness, kasakiman, kalaswaan. Punong-puno ng pagsagot-sagot sa mga magulang. Disobedience to parents. Punong-puno ng paglabag sa araw ng pagsamba na itinalaga ng Diyos. Wala tayong puso para dyan. And we did not regard the name of the Lord as holy. We do not regard His worship as really important. Kung magsisinungaling tayo ay maning-mani ang ating pagsisinungaling, malutong ang ating pagsisinungaling. Pero kung tayo ay na kay Kristo, tinanggal ang ating pusong bato at pinalitan ng pusong laman. At merong evidence yan. Hindi lang po ang ibang tao ang nakakapansin yan. Tayo din mismo sa ating sarili. Napapansin natin ang pagbabago ng ating puso. Mabiyaya itong ipinagkaloob ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, ang pagsamba, at ang pananalangin na walang ka-apil-apil sa atin before. We were never attracted to this means of grace. What attracted us were the pleasures of this world. Pero ngayon, ang hinahanap na ng ating kaluluwa sapagkat meron na tayong bagong puso, hinahanap na natin ang kanyang salita araw-araw, pinagbubulay-bulayan natin, hinahanap na natin ang pagsamba sa ating Panginoon kasama ng mga banal. That is the result or the consequence, the outcome of the Holy Spirit's working in the believer's life. A person cannot be rightly assured of salvation unless they are conscious of having believed the gospel and repented of their sins. Repentance means, inaamin natin na tayo ay makasalanan. Wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. And because we repented, we surrendered to the fact na hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili. Tumakbo tayo papunta kay Kristo sapagkat si Kristo lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas.
So walang Christian. Ang pagtakbo kay Kristo rather, yun po ang pananampalataya. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa lahat ng kayabangan na nag-iisip na tayo ang nagliligtas sa ating sarili. No, 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 no. We surrender to the fact that we cannot save ourselves. At ang pananampalataya ay pagtakbo kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang merong 100% obedience and 100% blood. At si Kristo lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas. So wala pong mananampalataya na hindi po conscious na siya po ay nagsisi sa kasalanan at nananampalataya kay Kristo. Unless you repent, you will all likewise perish. Gayon pa man, in addition to that, wala ding Christian na mag-a-assume na siya ay ligtas na because of his intellectual grasp of the gospel kung wala talagang natunghayan siyang evidence of a transformed life, of a regenerate life. Dapat may evidence ng saving graces sa kaniyang buhay. Ang sinasabi po ng 1 John, unang sulat ni Juan, chapter 2, verse 3. Ito po yung ilang mga evidence na ating matutunghayan kung ang isang tao ay tunay na binagong puso. Okay, hindi po ito scripted, consistent ito. Bunga ito. Ang tunay na mangga ay nagbubunga ng mangga, hindi po ang mangga nagbubunga ng santol. So ang tunay na ligtas, nagbubunga din ng bunga ng kaligtasan. 1 John chapter 2 verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So you see, consistent obedience, consistent lifestyle of obedience is one of the marks of a truly converted soul, of a truly saved soul. And isa pa, marami namang evidence sa book of 1 John, but we are only highlighting two because of time constraint this morning. And I believe na last Sunday, please refer to that. Buksan ninyo ulit ang ating video sa SCBC FB page. Andun po ang ibang mga talata sa book of 1 John. 1 John chapter 3 verse 14. Ang sabi po dito, isa pang palatandaan na ating titingnan, nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So, love to the brethren is also one of the evidences of salvation, of saving grace. Ang tunay na pato, mga kapatid, mga kaibigan, ang tunay na pato ay magkwak-kwak-kwak. Yun ang tunay na pato. Magkwak-kwak siya bilang pato. Magkikembot-kembot ang kaniyang buntot bilang pato. So, he speaks and he acts like a duck. Kung ang kanyang kilos ay manok, ay hindi yan pato, kundi manok. So, ang pato, ang kanyang boses ay pato, ang kanyang kilos ay pato. Similarly, ang tunay na Christian, ang kaniyang pananalita ay bilang Christian. Tunay na Christian. At ang kaniyang behavior, ang kaniyang paglakad ay tunay na Christian. Ang practical and ethical sections of the New Testament ay kinakailangang ituro natin sa mga Christians itong mga palatandaan para sa isang kaluluwang tunay na niligtas ng ating Panginoon. And when gospel ministers expound and apply the imperatives of the scriptures, pag sinabing imperatives, yun yung mga utos ng banal na kasulatan. Nire-require ng Panginoon sa kanyang mga tao, dapat may evidence. Dapat i-work out natin ang ating kaligtasan. Work out, ibig sabihin, ang kaligtasan ay nandyan na, but we need to work it out. Pero sa ating pag-work out, ang Panginoon pala ang nag-work in. That's Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Please turn there. Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Sabi po dito, yung iba ay hanggang sa verse 12 lang ang kanilang babasahin. That's incomplete.
Sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Now, there is a tendency for us to misunderstand the Tagalog translation. Dahil sa English po, at maging sa original Greek, ang sabi po dito, work out your own salvation. Hindi po work for. Ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi is work out your own salvation. Ibig sabihin, nandyan na ang kaligtasan, kailangan natin i-work out. Work out your body. Ibig sabihin, nandyan na ang body natin, kailangan i-work out para magka-muscle or whatever. Nandyan na ang kaligtasan, we need to work it out. Work out your own salvation with fear and trembling. Pero papaano tayo nakakapag-workout? Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, sapagkat para sa kaniyang mabuting kalooban. Work out your salvation with fear and trembling, because it is God who works in you to will and to do according to His good pleasure. Why are we able to work out? Because God works in. God faithfully works in. Yon ang malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. Again, yung salitang osas, once saved, always saved, ay naaabuso po at nagiging dahilan ng objection. Ang niligtas ng Diyos ay ligtas magpakailanman, pero nami-misinterpret dahil may mga nagsasabing osas, pero kung titingnan natin ang kanilang buhay, walang evidence. Ang kanilang pamumuhay ay unbroken pattern of sinfulness. While it is true, my dear friends, that once saved, always saved, it is equally true that once saved, always changed, always walking in obedience, always being convicted of his sin, always repenting and believing in the merit of the blood of Jesus Christ. So it's a perseverance in faith, it's a perseverance in repentance, it's a perseverance in obedience, it's a perseverance in love and in hope. And that is why the saving grace of God doesn't produce a wicked lifestyle. Ang taong palamura ay hindi na nagmumura, hindi na niya pinapatay ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang bibig, sapagkat ang kanyang puso ay binago na ng Panginoon, niligtas na ng Panginoon. Yun po ang pangalawang foundation of assurance of salvation. Meron pong tatlo, but because of time constraint, we have to stop here. Tayo po ay tumigil dito at ipagpapatuloy po natin ito sa darating na linggo at i-review natin ng kaunti ang unang pangalawang punto. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa mga natutunan namin sa Sunday School. Sa umagang ito, hinihiling po namin na ang inyong mga salita ay tumimo sa puso ng lahat ng mga nakapakinig. Nawa po ang mga makasalanan na wala pa kay Kristo ay magmadaling tumakbo papunta kay Kristo. Naway maunawaan nila na sila ay makasalanan, na nasa ilalim ng inyong puot at hindi kayang iligtas ang kanilang sarili. Si Kristo lamang ang tanging Diyos sa tagapagligtas. Convict them, O God, and make them run to Jesus Christ right now, at once, sapagkat ang lumalapit kay Kristo kailanman, hindi niya itataboy. At sa mga mananampalataya, naway maging masigasig na tunghayan ang ebidensya ng aming buhay and i-work out ito upang ang aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas ay maluwalhati sa aming buhay. Tulungan po ninyo kami sa aming pagpapatuloy sa aming worship service in 10 to 15 minutes. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.